Marahil hindi lahat nakakaalam ng isdang ito. Ngunit pag iyong natikman, siguradong hindi mo ito makakalimutan. Paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng pampano gamit ang mga floating cages? Kilala ang Zambales sa magagandang karagatan. Ngunit dito rin pala matatagpuan ang isang aqua farm na pinagkukuhanan ng masasarap na isdang pompano. Ang Fishwell Corporation ay matatagpuan sa Silangin Bay, San Antonio, Zambales. Dito makikita ang mga floating cages na naglalaman ng libo-libong isda. Well, Fishwell started actually in 2009. Main culture right now at Silangin is pompano. Nagsimula ang aqua farm na ito sa Bataan at naisipang magtayo pa ng isang farm sa Zambales dahil nais nilang magkaroon ng mas malaking produksyon. We started at Mabayo, Murong, Bataan. But the farm at Mabayo is a bit small. So we decided to look for another area. And Silangin is just about an hour and a half boat ride from Mabayo. Ang mga stocks ng pompano ay kanilang inimport mula pa sa China at Taiwan. So usually at one time we get about 600,000 to about 1 million fingerlings. Mas pinalawig pa ng Fishwell Corporation ang kanilang pompano farm dahil sa bagong strategic location ito. Mas malaki rin ang kanilang mga floating cages dito. It is the protected area of Silangin. If you notice that the Mount Silangin, that is what covers our cages from the strong southwest monsoon waves. Right now we have about 17 modules of 10 by 10 cages, so effectively that's about 68 cages. Para sa mga nagnanais magsimula ng floating cages fish farm, heto ang ilan sa mga tips na dapat ninyong tandaan. Una, importante ang pagpili sa lugar ng inyong pagtatayuan. Siguraduhin na ito ay protektado sa mga malalakas na hangin. Ito rin dapat ay pollution-free. Pangalawa, pumili ng tamang pagkukuhanan ng fingerlings upang maganda ang ma-produce na isda. Garbage in, garbage out. So if you stock a bad stock, you'll end up with a bad harvest. The right fingerlings, of course, you need to go to a reputable hatchery. You have to check the fingerlings by yourself. I mean, I go to Taiwan just to check the fingerlings before stocking. You need to see the physical aspects of it. If they have the right number of spines, they don't have deformities, if they're being fed well. Pangatlo, laging tatandaan ang mga grow-out principles at management practices. Siguraduhing parating malinis ang mga nets upang hindi ito magdulot ng sakit. Palawigin ang kaalaman ukol sa disease management. Pang-apat, pakainin ng tamang feeds ang mga isda. No food, no weight gain. Para sa cage culture, mas mainam na gumamit ng floating feeds dahil mas madaling malaman ang feed conversion ratio nito dahil nakikita kung ang mga feeds ay kinakain ng mga isda. At panghuli, kilalanin ang inyong market. Siguraduhin na tiyak at meron kayong mapagbebentahan ng aning isda. Maaaring maging iba ang inyong karanasan sa Fishwell Corporation. Ngunit ang pagkakaroon ng tamang kaalaman ay makakatulong sa mga mag-uumpisa pa lang o patuloy na nagsusumikap.